Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Madjo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, DJ Lindsay. Alam ko po na may kabit ang asawa ko. Tikong mga bibig ko para sa mga anak ko. Pareho kaming may trabaho. Pero mas nauna ako sa kanyang ma-promote ng ilang beses. Yung anak ko, 4 years old at isang 6 years old. Biyenan ko po ang nag-aalaga. May pagka-spoiled sila sa lola at sa asawa ko. Sobrang saya nila sa tuwing uuwi ang mister ko. Masasabi ko naman na isa siyang mabuting ama para sa mga anak ko. Pero one time, pinrangka ko yung asawa ko. Sinabi ko na, alam ko na may babae ka. Nagalit siya, DJ Lindsay. Ang sabi niya sa akin, makontento na lang daw ako na sa amin siya umuuwi. Ayoko rin naman na umalis sa amin yung asawa ko. At hindi ko kakayanin na malayo yung mga anak ko sa kanya. Ayokong maapektuhan yung mga bata. Noon pa man alam ko na may sama ng loob ang asawa ko. Dahil dati niya na akong pinatitigil sa trabaho, pero hindi ako pumayag. Kailangan ko raw mag-focus sa mga anak ko. Pero hindi ko kasi makita ang rason kung bakit kailangan kong tumigil sa pagtatrabaho. Gayong napakaganda na ng posisyon ko sa kumpanya namin. Sa tingin ko, nagsiselos yung asawa ko dahil mas maganda ang estado ko sa kanya. Doon sa huling trabaho niya, nag-resign siya dahil hindi niya matake na ganun lamang yung kanyang posisyon. Habang ako, supervisor na nung time na yon. Habang sa nagtuloy-tuloy po ang promotion ko, DJ Lindsay, doon na nagsimula na naging cold sa akin ang mister ko. Parang hindi niya po matanggap na mas umaangat ako sa kanya. At siguro, yun din ang rason kung bakit naghanap siya ng ibang babae. DJ Lindsay, tanong ko lang, dapat na lang ba talaga akong makontento sa amin? Sa gantong setup? Dapat na lang ba akong tumahimik dahil sa amin naman siya umuuwi? Pag ba ng babae ang isang lalaki, may pag-asa pa ba na maayos ang pagsasama namin? Your thoughts, DJ Lindsay. Maraming salamat. Muli, ako si Madjo.
At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa buong kapuluan. Check your time. 17 minutes after 9. That's 9:17 on the clock. At ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon na same, pero... Hi! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, ha? Energy! Diba, Kuya Ferson Flores? Aga-aga, nakikinig ka na agad. Saan ka na naman nararampan yan? Nakakaloka ka. Saan ka na naman magkakape? Oo. Fairness. Uy, magandang umaga sa lahat po ng mga panggapo natin na sa mga oras na ito ay, nanggigigil dahil nakaka-relate sila sa kwento na. Pero bago kayo manggigil ha, ito na muna, medyo good news na po muna tayo. Congratulations kay Commissioner Henry sa very successful Season 4 ng Tuesday Basketball Club Finals na ginanap last night dyan sa Buendia at nandyan ako kahapon. Grabe, syempre, susuportahan mo. Diba? And syempre sa Food by the Court yan. And congratulations sa Red Team, syempre sa team ni Romel at sa mga teammates niya na sina Josh, si Kurt, si Rai, si JR, si Bryce, si Francis, si Janjan, si Jay, si Samel, si Moy, si Raph, si Leo, and si Justin. Uy, nako, grabe talaga kayo mga Repa Pips. Repa Pips! Oy, tiniis ko yung init doon. Nakakaloka talaga naman, alam mo yun, kapag may nakakashoot, napapatayo din ako. Hindi ko kinakaya, Ben. Kahit umuulan, talaga naman po umuulan din ang mga 2 points and 3 points, nakakaloka. Congratulations again sa mga nag-basketball dyan kahapon. Ha? Maraming salamat for bringing us the entertainment. Ay, ang taray mo dyan. Tuesday Basketball Club Finals. Congratulations. Champion si na Romel. Oh, sorry! Champion yung Red Team! Iba. Okay, congratulations. And ako, sinasabi ko sa inyo, ayan na nga, mag-comment na kayo. Kasi nga naman, mga panggako, mahal ko, baby ko, ito nga pong si Madjo, yung ating letter sender, namang problema. Kasi ang sinasabi lang sa kanya nung asawa niya is, magpasalamat ka na lang dahil sa'yo pa rin ako umuwi. Ay, naku, pag ako nakarinig ng ganyan. Wag ka nang umuwi! Wag ka nang umuwi, utang na loob. Okay, Ay, exactly, parang utang na loob mo pa doon sa asawa mo na umuwi siya sa'yo, be. Pero, enlighten me. Ano bang masasabi mo tungkol dito? Mahal ko panggaka, baby ko. I-send mo na yan sa akin at pag nilay-nilayan natin ng mga bagay-bagay. Sabi ni Army Estoque, maganda at maulan na umaga. Miss Lindsay, syempre naman, maaayos pa yan, problema nyo. Basta sa magandang usapan. Pa-shoutout naman po sa mga taga-National Bookstore Head Office, especially sa Finance Department, 7 a.m. to 7 p.m. Nakatutok po everyday. Salamat po, ang taray. Ang taray naman. Finance Department, hello sa inyo. Sabi ni Zaldi, nakakapu! Ayaw kong ituloy. Ay nako, yung asawa mo na yan, ate, kalokohan ng makontento ka. Dapat makontento ka dahil sa'yo umuuwi. Apaka-demonyo ng asawa mo, pisting. Sabi naman ni Choyams, ate, una sa lahat, gamitin mo utak mo. Iwan mo asawa mo, hindi magandang rason ng asawa mo. Saktan ka ng husto niyan, may trabaho ka, te, try mong iwan yan. Ay, diba? So, be fierce daw. Be fierce daw. Sabi naman ni Rosie, kung sa akin sinabi yon, sasabihin ko sa kanya ngayon pa lang, umalis ka na. Oo, kaya pasalamat ka sa'yo ako umuwi. Ganon. Huwag na tayong umuwi pareho. Magkanya-kanya na tayo. Nakakahiya naman sa'yo. Wow! Ano bang masasabi mo? Halika na i-message mo na ako yung mga naka-experience na niyan. Or meron kang mga kakilala na na-experience na rin yung same situation. Ako, i-share mo na kung anong ginawa ninyo. Sabi po ni Alma, itry mong papiliin si Mr. mo kasi hindi maganda yung hinahayaan mo siya sa gusto niya. At kung masasaktan ka at di ka piliin, at least nalaman mo na, di ba?
Sabi naman ni Violet, stay with him as much as you can for the kids' sake. Babaliktad yan at pagsasabi niya na you left him kapag ikaw yung umalis. Your in-laws, yung in-laws mo ay alam naman kung anong ginagawa ng anak nila. They are your allies. Keep working and keep saving your future. Aww. So positive naman. Sabi ni Gina, hindi okay ang may babae ang asawa mo at hindi ka dapat makontento na nauwi pa siya sa'yo sa ganung paraan. Huwag mong hintayin na yung time na hindi na siya umuwi dahil mas masakit yon at mas lalong masasaktan ang mga anak mo. Totoo nga naman. Ito pa, sabi pa dito ni Sky, leave, sama mo yung mga anak mo. Baka pag nawala kayo, ma-realize niya yung worth mo. Anyway, sender, lahat tayong mga babae may hangganan at darating din yun. No, wag lang sana na pag ubos na ubos ka na, makakahanap ka na ng comfort sa ibang tao. Ay, pwede rin naman. No? Sabi naman ni Belle, mas malaki naman pala ang kita mo, umalis ka na dyan, no? Oo, isama mo yung mga anak mo, may pamilya ka rin naman siguro. Hindi ganyan tinotolerate mo ang gawain ng asawa mo at binabastos ka na ng harapan. Totoo nga naman. Alam mo, para sa akin it's a no for me. Kasi 'di ba, parang mapagtitiisan mo pa kung alam mo na may shortcomings like nahihirapan lang kayo financially o di kaya naman nagsastruggle lang yung asawa mo sa trabaho. Kung yung mga ganong bagay na walang kinalaman sa infidelity o panloloko, pambababae, 'di ba? O para sa part naman ng mga babae, panlalalaki. Wow! 'Di ba? Okay lang sana na yun nga may shortcomings kayo na walang ibang parties involved. Pero kapag pinag-usapan na yung may iba siya at mahal niya at magpasalamat ka, umuwi pa ako sa'yo ako umuwi. Wow. Narinig ko yan. Wow. Thank you, ha? Kakahiya naman sa'yo. Ibang iba ka talaga. Hindi, kapag ganyan na at feeling mo nawawala na yung respeto. Di ba ganun naman tayo mga babae? Ilang beses tayong kailangan iyakan o ilang beses natin kailangan iyakan yung isang bagay, ilang beses natin kailangan debatihin yung sarili natin as to are we going to stay or are we going to go na, 'di ba? Pero kasi darating sa punto na ikaw na lang mismo yung bibitaw. Kasi alam ko sa mga panahon na to, since napasulat ka dito sa Lihim ng Liham, ibig sabihin, mas lamang na, 'di ba? Siguro mas lamang na yung porsyento na ayoko na, napapagod na ako. Kasi outbalance ka na napasulat ka na Kasi kung firm yung decision mo, Maricoy, 'di ba, ni Madjo, kung firm yung decision mo, Madjo, na hindi ka aalis diyan, titiisin mo lang, hindi para i-share mo pa sa ibang tao. Wow! Pero ngayon, outbalance ka. Ibig sabihin yan, mas malamang na yung gusto mo nang umalis. Diba? Alam ko, matitibay ang mga babae, lahat. Oo. Ano tayo parang we were built, we were programmed na kaya natin, anong tawag dito, kaya natin tiisin ang lahat. Diba? Kaya natin indahin lahat ng sakit. Wow! Diba? Bata pa lang tayo, may mga iniinda na tayo, may mga tinitiis na tayo, may mga sinasakripisyo na tayo. Diba? Ganyan ang mga babae. Pero sa panahon na to, kapag wala na yung respeto at wala ng awa at wala ng bait para sa'yo, I don't think there is still a reason to stay. Para sa akin lang yun, Mare, ha? Kasi pag natatapakan yung pagkababae mo, yung pagkatao mo, pasalamat ka sa'yo pa ako umuwi. Hindi na kahit wag ka na umuwi, be. Wag na tayong umuwi pareho para quits. Kasi yung mga anak ninyo, tatanda yan, maiintindihan nila. Kung ano naman yung totoo, yun yung sasabihin ninyo Wow! O may babae, yung tatay ninyo dati, hindi ko kinaya, tao lang ako, pagpasensyahan nyo na ako mga anak. Maiintindihan nila yun. Hindi yung sa mga panahon na ito, nagpapanggap kayo, pinahihirapan ninyo yung sarili nyo at binibigyan ninyo ng false hopes yung mga bata. Diba? Baka it's time for you to go. Baka it's time for you to, design your future nang wala yung asawa mo this time. Diba? Alam mo, it doesn't matter kung sinong mas, diba? Minsan naaapakan yung ego ng lalaki kapag mas malaki yung sinasahod. Pero alam mo, kung mahal ka, kung mas lamang, diba, yung pagmamahal sa'yo ng asawa mo, I don't think magiging issue siya Diba? Kapag mahal mo yung isang tao, magiging masaya ka sa lahat ng mga na-attain niya sa buhay. Diba? Kasi ang milestone niya ay milestone ng buong pamilya.
Masarap kaya yung pinagmamalaki mo sa ibang tao na yung asawa ko, ganyan na yan, ganto na yan. Kaya nga, very thankful ako. Pasalamat ako sa Diyos kasi ganyan yung asawa ko. Di ba mas masarap pakinggan yung ganto kaysa sa, di ba, nakikita mo yung mister mo na di ba, nagngungot-ngut dun sa gilid. Di ba, tapos, di ba, galit na galit pala. So, I don't think hindi siya happy for your milestones, for your achievements. Pangit na ganyan yung partner mo, be. Asawa mo pa yan, Nakakaloka. Sabi ni Merlin, unahin mo muna ang sarili mo at mga anak mo, respeto na lang sa sarili mo. Sabi ni Ablaza, move out, have peace, and have self-worth. Very, very true. Sabi ni Arch, being a good father and being a good husband are two different things and it doesn't determine the other. The male ego is a fragile thing. Maaring may resentment, mister mo, sa iyong mga naging successful na career. You don't have to accept the setup. Don't be afraid to speak up para malaman niya na hindi okay sa'yo yung ganong setup. Kung ayaw mo pa din, o kung ayaw pa rin niyang maayos, then leave. Diba? May pera ka naman, kaya mong buhayin yung mga anak mo, kaya mong buhayin yung sarili mo. And I guess by now, diba? Sa tingin ko by now, kumbaga na-train ka na mag-isa ka na lang dahil matagal ka na rin naman niloloko ng asawa mo, ano? Kumbaga nakapag-OJT ka na dun sa space na yon, dun sa level na yon. Na-practice mo na kasi ilang taon ka nang niloloko ng asawa mo. Ngayon siguro kaya mo nang tumayo mag-isa. Kaya appear tayo dyan, te. Kaya mo yan. Kailangan mo lang simulan. Yung one step na yon, yung first step that you have to make, yun lang yung kailangan mong gawin. Alakasan lang talaga ng loob. At saka diba, grounds for naman yan, annulment naman yan kung talagang kasal kayo. Tapos, meron kang ebidensya na nambababae siya, may iba siya, adultery. Ay, naku, sinasabi ko sa iyo. Baka manalo ka pa sa kaso. 9:29 na po ng nagmamagandang umaga. Pero, should you guys decide to patch things up at ayusin ang marriage ninyo para sa mga anak ninyo, para sa pamilya ninyo, then go do it. Siyempre, yun pa rin yung pinakamagandang bagay na gawin ninyong dalawa. Diba? Huwag ninyong isipin yung mga personal na mga agenda ninyo, mga interest ninyo. Isipin ninyo yung future ninyong dalawa. Mas masarap yung buo yung pamilya, 'di ba? Yung kompleto at magkasama kayong mag-asawa. Tutok lang, mahal ko.